Welcome to our lesson 8, everyone. Don't forget to like, comment, and share this video and subscribe. Click lang ang bell para laging updated. To I Am Educado. Welcome learners to our educational videos in Earth and Life Science. Hopefully you will learn a lot, think a lot, and explore a lot. Welcome to lesson 8. It's all about metamorphism. Again, this is Sir Arnold from SDO Antipolo. Our topic is metamorphism, the process of changes in pre-existing rocks. Let's talk about the word metamorphism. Came from the Greek word meta, means change, and morph, to form. Change to form. So metamorphism means to change form or change the form or baguhin ang itsura. Sa geology, ito din ay nagre-refer ng changes ng mineral assemblage o pagkakabuo ng mineral and texture that result from subjecting a rock to pressure and temperature. So, yan ay pag-uusapan natin along this discussion. Let's talk about metamorphic rock. Kasi since metamorphism ang pinag-uusapan natin, napag-usapan na natin last time yung igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. It was also discussed during your grade 8 and during your elementary days. So, itong rocks na to are being subjected to either enough heat or pressure. So, may matinding heat or pressure na in-apply sa kanya na nagiging cause na yung mineral niya sa loob ng rock na yon ay mag-undergo ng solid state or chemical changes. Then, usually ang mga metamorphic rock, they never melt. Kapag nag-melt sila, they will become igneous magma or babalik sila dun sa pinakauna nilang form. Ito kasi ay kailangan ng matinding init. Kapag walang na-apply ng matinding init, hindi po siya babalik sa igneous magma. Kaya usually ang mga metamorphic rocks are solid state. Changes occur during metamorphism. Una, kapag na-apply natin ng heat and pressure yan, ang mga bato ay nag-change ng minerals. Then, nagkakaroon ng folding and bending or pagbaliko or pagbebend. Then, recrystallization or pagbuo ng panibagong minerals ng shape, ng size and shape niya. Then, nagkakaroon ng chemical reaction sa loob ng bato o yung mga minerals niya na nagpo-form ng new set ng minerals na nagkakaroon ng more stable siya dahil sa malakas na pressure and temperature, and dahil doon ang mga new minerals na yon ay nagpo-form din ng panibagong transformation. So, or tinatawag din nating polymorphic phase transformation. Ito yung agents or factors na nagkokontrol ng metamorphism: heat, pressure, chemical activity, and fluid phase. So, sa heat, ito yung pinaka-importanting agent ng metamorphism. Normally kasi, ang mga bato, kapag nag-increase ang temperature ng about 30 degrees Celsius per kilometer, syempre nagkakaroon ng konting pagbabago sa mga bato. Yung gradient niya ay nagiging higher, then yung kanyang edges ay nagbabago din, lalo na kung yung mga minerals niya ay nagkakaroon ng pagsisimula ng pagbabago. Usually clay sila, then nagiging stable, then nagkakaroon ulit ng temperature increases. Or nag-i-increase talaga ang temperature. Then, kapag yung lalim niya naman ay 20 km or more for feldspar to begin to metamorphose. Yung pressure, syempre ito yung nag-i-increase yung kanyang depth or lalim ng 1,000 kg per squared centimeter at 4 km depth. Then, nag-i-increase din ang pressure niya na kung saan yung mga minerals ay nagme-melt and also yung atoms niya. Then, meron iba't ibang uri ng pressure: confining, differential, then shear stress. So, yung confining for dito static, equal pressure ito na nanggagaling sa iba't ibang directions. Then, yung differential stress naman, ito naman yung hindi equal in directions. Then, yung shear stress, ito naman yung nagko-cause sa object na mag-smeared out ng iba't ibang, nang wala sa direction niya. Dahil irregular yung shape. Then yung time, of course, another factor yan na kung saan kapag mas matagal yung kanyang
period, of course, it's a long process. 'Di ba po? Kapag yung bato ay medyo malambot, syempre matagal yung mag-solidify. It will take years, many years. Sabi nga dito, tens of million of years. Yung fluid phase niya, ito yung space between mineral grains and rock na merong fluid. Kapag ito ay may mga water at ito ay nagdi-dissolve ng ions. Kapag yung phase niya naman ay important din, itong fluid phase na to kasi nagkakaroon ng chemical reactions na nag-i-involve ng solid mineral changes to new solid mineral. Yan. Then, nagkakaroon din ng chemical alteration sa mga bato na kung saan yung mga fluid niya ay nagbabago. So, ito ang process ng metasomatism. Types of metamorphism, we have the contact, regional, dynamic, boreal, shock, fault zone, hydrothermal, then subduction related. Isa-isahin natin yung mga ka-edukado. Pag sinabi natin contact metamorphism, talagang close to magma. Then yung heat niya nagbi-bake ng bato or parang nagkakaroon ng pagluluto ng bato. Then ang tawag doon thermal metamorphism. Kapag ito ay nagkaroon ng adjacent to igneous intrusions at nagre-result siya sa mataas na temperature, nagkakaroon din ng igneous intrusion. At kapag ang contact metamorphism ay usually referred as high temperature, then yung low pressure naman niya ay bumababa. So ito yung contact metamorphism natin. Ilan sa mga pictures ng example ng contact metamorphism. When we say regional metamorphism naman, large scale siya ng metamorphism, usually sa mga bundok. Etong type ng metamorphism na to ay usually din sa large areas nagaganap na subjected sa high degree ng deformation. Then yung deformation na yon nag-undergo ng differential stress na nagre-result ng tectonic forces, ng compression ng bato. Usually, ang mga metamorphic rocks ay strongly foliated such as slate, schist, and gneisses. Yan. So, ito yung regional metamorphism, no? Mas malawak nga naman yung kanyang area. Yung dynamic metamorphism, this type of metamorphism is due to mechanical deformation. Hindi gaya nung nauna, ito ay talagang one another along a fault zone. Heat is generated by the friction or kiskisan ng magkapareha sa isang zone at yung mga bato ay nagka-crush at nagpo-pulverize or nagiging pulbos. Then, itong dynamic metamorphism na to, hindi siya common kasi hindi ito madalas mangyari na magkasamang dumadaos-dos ang mga bato sa isang zone or daanan. Medyo rare po ito. Yung rock na yan, usually nabubuo dyan ay tinatawag nating mylonite. Ito po isang example. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, sa isang daanan lamang, which is very rare. Yung boreal metamorphism, from the word boreal, tinabon, no? Or natabunan. Yung mga sedimentary rocks, so sa ilalim ng dagat, ay talagang nandun na sila matagal na. Ang temperature doon ay usually 300 degrees Celsius. Yan, in the absence of differential stress. May mga minerals na naroon, na bago, na bubuo, then may mga bato din na hindi basta-basta makikita. May mga main minerals din na tinatawag natin zeolites. Sa boreal metamorphism, ito ay nag-undergo din diagnosis and grades into regional metamorphism as temperature and pressure increase. Sa shock metamorphism naman, ito yung parang nagkaroon ng pagbagsak ng bulalakaw sa Earth, no? Usually naman talaga ganon. Kasi yung isang bagsak ng bulalakaw or meteorite sa ground natin, nagkakaroon siya ng kinetic energy production which are converted to heat and high pressure shock sa mga nandoong bato na tinamaan niya.
Syempre, yung mga too much heat na yon, enough yun para mag-raise yung temperature ng paligid, pati ng mismong bato, nagme-meltdown to. Then, yung shock metamorphism, nagpo-produce din siya ng high enough pressure to cause quartz to change into crystal structure. Then, may mga ancient meteorite din na tumama sa mundo na naging study din at napatunayan na nagiging cause nga ito ng pagbabago ng bato or metamorphism. Fault zone metamorphism, ito naman din yung surface rocks broken into fragmental fault breccias. Sa uri nito, yung kanyang metamorphism ay always along the fault. So, malapit sa bangin and talagang surface rocks sana nito. Hydrothermal metamorphism naman, of course, hydro means water. Malapit siya sa mga oceans and oceanic crust na nagkakaroon ng extensional faults. Seawater can descend along the cracks. So kapag pumasok doon sa crack ng lupa or pagitan ng lupa, yung water or seawater, may napo-form doon, dahan-dahan. Again, it will take many years. Nagkakaroon ng hydrothermal fluids na nag-overlap sa basaltic oceanic crust. Then, nagpo-produce ito ng chlorite and talc. Then, yung chlorite, kulay green po ito na mineral. Then, etong green-colored mineral na chlorite ay talagang nagkakos sa mga metamorphic rocks para kulay green sila and tinatawag nating green stones. Ito po yun, yung hydrothermal metamorphism. Yung subduction-related metamorphism naman, ito ay napo-form or nangyayari sa isang subduction zone na kung saan yung oceanic crust is pushed downward resulting in basaltic crust. At kapag nangyari yon, yung ocean floor, nagsisediment siya. Then, may mataas yung pressure. At dahil ito ay nasa oceanic crust, yung pressure ay nagko-cool down din kaagad. Then, yung under the conditions ito, yung low temperature niya and high pressure metamorphism, ay nagpo-produce ng unusual blue mineral na tinatawag nating glaucopane. Nagkakaroon din dito ng application ng compressional stress sa subduction zone. Then, nagkakaroon ng differential stress. Then, nagpo-form na ito ng iba't ibang uri ng metamorphic rocks. Yan po. Types of metamorphic rocks, marami tayo niyan. But there are two major subdivisions ito. Foliated, na kung saan yung foliation niya ay with alignment of minerals and nagpo-form siya ng differential stress. Usually, ang mga uri nito ay talagang common sa metamorphic rocks. But the non-foliated naman, these kinds of rocks have no evident planar fabric or foliation. Talagang nag-form lang yung mga minerals sa ibabaw niya. Then also, yung grade ng metamorphism, merong low grade and high grade. So pag sinabi nating low grade, it takes place up to 200 to 320 degrees Celsius. Then sa low grade metamorphic rocks are characterized by abundance ng hydrous minerals. Example niyan, clay minerals. So medyo malambot ang mga napo-form nito. Sa high grade naman, talagang mataas ang temperature, 320 degrees Celsius up to high pressure. Usually po, nagpo-form ito ng less hydrous by losing hydrogen, water, and non-hydrous minerals. Kaya talagang napo-form yung metamorphic rock. Sample niya na yung muscovite. We also have the prograde metamorphism and the retrograde. Pag sinabi natin prograde, yung metamorphism niya ay sumasabay sa pagkakaroon nito ng temperature and pressure. So, pag nangyari yon, sabay-sabay silang tumataas at tumiinit. Sa retrograde naman, ito'y kabaliktaran ng prograde. Kasi dito,
yung metamorphism niya, kapag nagkaroon ng temperature and pressure, yung metamorphism pataas, yung temperature sa pressure bumababa. So, medyo rare sa retrograde. Remember that all rocks are interconvertible to metamorphic rocks. Igneous, pwedeng maging metamorphic rock kagad. Sedimentary, pwedeng maging metamorphic rock agad. Igneous, pwedeng maging sedimentary rock, and so on and so on. That's it mga ka-learners. Hopefully you've learned a lot from these educational videos that we have presented. Always remember, share your knowledge and apply your knowledge. You click the link below for the simple assessment that we have. Again, thank you so much mga ka-learners. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, I Am Educado.